What's up sa inyo mga katropa peace? It's Mega Rock. So for today's video, mag-review tayo ngayon ng TVS iQube electric scooter. Sa mga hindi pa nakakaalam, na-featured na ito din sa Makina Moto Show. Hindi po siya motor guys ha, isa siyang electric scooter. Okay mga katropa peace, meron siyang display na 7-inch power display na siya. So kapag ino-on mo siya, parang motor lang din siya. Sa display na to, itinuturo na rin sa inyo kung paano buksan itong electric bike na to. Parang motor lang siya. Ayan, then ayan, on na siya. Ang kagandahan dito guys, meron siyang menu, may Bluetooth settings, may vehicle. Itong may vehicle na to guys, makikita ninyo, digital documents. Pwede nyo i-send dito sa digital documents nyo yung license tsaka ORCR. Just in case na may checkpoint, hindi nyo na kailangan buksan pa yung compartment ninyo para kunin yung ORCR tsaka lisensya ninyo. Bali, dito na siya, document 1, document 2, document 3. Lalagay nyo lang dyan. No hassle na yun. Titignan lang ng checkpoint yan. Wala nang hassle sa lahat-lahat. Ano tong profile na to? Para saan tong profile? Kung sino yung owner ng unit. Dito na, diretso. Ano tong VIN number? VIN number magre-register yan once na pasok na to sa App. device, sa app. Sa app ng TVS. Okay, habang inaayos pa ni Night Owl. Night Owl. So, iyan muna natin yung mga settings. Ayan guys. Meron siyang high and low beam, signal light, busina, hazard. Ayan. Naka-hazard siya ngayon. Ayan. Nakikita nyo guys, naka-hazard siya. Left signal, right signal. As in, parang motor na din talaga siya guys. Tapos, ang maganda pa dito, kasya sa kanya, sa compartment niya, kasya ang dalawang half face. Kunin ko lang yung half face. Okay guys, nalagyan na namin ng dalawang half face helmet. So, eto, nanlock na. Yan. Ang kasya sa kanya, isang 3/4 na half face, yung hanggang sa baba nyo. Tapos itong classic helmet. So, isasara natin. Yan, nasara na. Hi guys, this is me, Razvi, also known as Night Owl. Okay, So si Night Owl ngayon guys ang tatanungin natin about dito sa electric scooter na to ng TVS iQube. About sa top speed nito. So sa top speed niya, kaya niya mag 85 km per hour on a single rider and 78 km per hour with a passenger. 2 kph lang ang nabawas kapag dalawang sakay nito. Yes. Nice. Okay na, at least magagamit mo talaga tsaka tipid sa gas, di ba? Yes, tipid sa gas. And yung consumption nito sa kuryente, 40 pesos lang. 40 pesos. For 100 kilometers. For 100 kilometers, guys, 40 pesos lang consumption sa kapag chinarge nyo ito. Yes. Diba? Solid siya. So, nananakaw ba to? I mean, kapag pinilit ng mga magnanakaw, ito, itong susiyan na to, Pag pinilit yan na magnanakaw, so far wala pa naman. Pero meron tayong safety feature sa application niya, na anti-theft. Anti-theft lock, Hindi siya lock actually. Madedetect mo siya kung nasaan. Okay. Yun yung kagandahan. Kumbaga may GPS na siya, no? Yes, meron. Yun yung sinasabi mo na yung nasa TBS, na dun sa location niya makikita. Yes. Ayan o. Oh, ito guys, oh. Ito yung TVS apps niya. Kung nasaan yung location siya ngayon, ito din, oh, binibigay. Kunwari, manakaw itong TVS na to, hindi naman alam naman magnanakaw tong mga apps na to. Kumbaga, yung app ba na yan, para dyan lang? O Para pwede sa makakopya dalawang nila? owner lang. Dalawang owner. Kunyari, ako yung main owner, pwede kitang bigyan ng access dito. Access. Ayun, 2 owners ang maximum niya Yes. sa application. Lahat ng ilaw na to, LED, walang bumbilya. Tama? Yes. Smart LED. Smart LED na siya. And also, meron tayong geofencing. Ha? Geofence para sa unit.
Anong geofence niyo? Yung geofence para siyang virtual fence. Kunyari, yung bahay nyo, yung circumference ng bahay, pwede mo siyang iset dito. So pag lumabas si iCube doon, mag-alert niya sa'yo na lumabas siya. Tapos, let's say, ang means mo para sa geofences para ma-monitor, kunyari girlfriend mo, siya gumagamit nun. Para hindi ka na mag-update, asan ka na, nakarating ka na ba, gano'n. So yun, pag kunyari, set mo rin yung workplace niya, yung geofence, pag pumasok siya doon, mag-a-alert siya na TVS iCube has reached this location. Gantong oras, gantong date. So hindi mo na kailangan magtanong, nakarating ka na ba? Pauwi ka na ba? Bahay na siya. Ganon din yun. Pag umalis siya doon sa geofence na yun, nakalagay, iCube has left this location. Kumbaga parang may bilog siya, na kapag pumasok na siya doon sa location na yun, i-alert ka na. Ganon siya. Ganda pala nitong TVS, guys. Maya-maya itetest ko siya. Muulan lang May kinakasal na tikbalang. Okay guys, dito sa display na to guys, kapag nakakonect yung cellphone mo, yan, meron siyang Bluetooth, message, calls, tapos signal ng cellphone mo at battery ng cellphone mo. Bali ngayon nag-play siya ng music. Ayan, nasa phone niya. Ayan, kasi nakakonect sa kanya itong e-bike niya. So sa Eco, kaya niya mag 55 kilometers per hour. 55? While sa 55. Sa power, nag-80 siya. Hanggang 89 guys, grabe Tapos, meron tayong park assist. Let's say, kunwari dito, paurong, gusto mong paurong. So, para hindi ka mahirapan magtulak, meron siyang forward saka reverse na park assist. Yan mo lang siya. So, hold mo lang ito. 2 seconds. Dahan-dahan lang yun. Yan, hanggang 3 kilometers per hour lang. Yung forward assist niya, hanggang 10 kilometers per hour. Ang purpose nitong forward para, di ba, yung ibang mga parking spaces sa mga mall ang sisikip, since electric to, madamba, so para hindi magulat yung gumagamit. Lalo kung hindi sanay or babae. Hindi sanay, no? Pipitik. Parang konting pitik pa lang sa power mode Parang kada na kagad Grabe guys, nakaano kagad, konti pa lang yung piga ko. Nasa 22 na kagad siya. Ayan So pwede ko siya sagutin gamit to. Sasagutin lang gamit yung right. Pag kapatayin nyo na guys, pipindutin nyo lang left. Patay na. Wala na yan. See? Tapos yung charging, kapag charge nyo pala siya guys, eto siya. Akala ko kanina siya USB charging. Andito ang USB kapag magcha-charge kayo ng cellphone. Ayan, nandito po. Tapos, ang purpose, alam ko may magtatanong sa viewers, bakit nasa loob yung charging port. Ang purpose kasi niyan, since si TVS, more on safety ang pinopromote niya. So, ayaw nila gagamit tayo ng cellphone habang nagdadrive. Nice. So, yun yung purpose nitong cluster. So, lahat ng kunyari may tumatawag, dito mo nasasagutin. Sa music, dito na rin ang controls, messages. Makikita mo rin kung nasaan ka. Like this. Paano yung maps niya? May maps ba? Yes, sa maps naman natin, meron tayo turn-by-turn navigation. So sa navigation, let's say ito, punta tayo ng Antipolo Church. So dito lalabas yan. Okay. 417 meters. Kapag alam mo nang liliko ka na ng rotonda, ayan, sign. Actually yan, di ba? Sa rotonda yung nasa labasan, di ba? So alam niya. Yan, turn right, turn left. Tapos yung ETA, kasi madalas ka sa Google Maps, ang ginagamit niya yung data lang ng mga iba't ibang gumagamit ng Google Maps. Kaya yun yung ETA niya. Ito, ang ETA niya, nakabase siya sa speed mo. So, let's say ngayon, ang nakalagay dito, 1607. Pag magbabago yan, depende sa takbo mo. Depende. So, kung kunyari mas mabilis ka magpatakbo, mag-a-adjust yan ng lower. Pag mas mabagal takbo mo, magdadagdag ulit siya. Ano na lang din yan, let's say nakakonect ka sa intercom mo, maririnig mo siya. Na nagano? Oo, nagsasabi rin. Paano kapag sumobra ka? Pag sumobra gano'n, magre-reroute siya. Rerouting? Yes. Sasabihin sa'yo? Oo. Pwede bang lagyan ng top box to? Yes, pwede naman. May bracket, paano may yung bracket? Dito sa loob. May bracket kayong binebenta, may after sales Sa ngayon, pa kayo? pwede naman magpagawa kung gusto ng customized. After sales? Sa after sales naman, available yung after sales natin sa mga Motor East branches nationwide. So meron tayong main na 9 branches ng Motor East na merong available ng iCube for displays. And also, trained naman lahat ng mga mechanics natin sa Motor East for iCube. So pwede sila doon mag-check up niyan. So makapansin nyo dito,
ano tong red na to, yan yung OBD port. So dyan nilalagay yung diagnostic device. May gadget kayo Yes, may gadget sa para matest kung Yes. ano yung problem. Ayan guys, oh. Connector. Well, actually, hindi mo kailangan magbase lagi sa gadget since meron tayo dito sa TFT display natin. Ayun pala eh. So makikita mo dyan kung may error man. Pero kung PMS, mas advanced yung gadget na yun compared dito. Okay. Oh guys, para makita nyo kung ano yung error, may vehicle errors. Dahil walang naka-display na error, ibig sabihin, all goods to. Yes. Tapos meron tayong service, nandyan yung Service. due date. Na pinagawa. Kung kailan ka magpapa-PMS ulit, may indicate dyan. Kasi syempre, nakakalimutan natin minsan. Tapos naka-declare din kung kailan ka huling nagpa-PMS. Ang gulong niya, 12-inch, back and front. Tapos, kung gusto nyo magpapalit ng gulong sa labas, pwede naman. Tapos, meron pa tayong dagdag dito. Siyempre, napakaganda ng kalsada natin sa Pilipinas. So, syempre, dito meron tayong 3-way adjustment na napakadali lang gawin. So, ito, pwede mong i-set sa off-road, on-road, saka kung may angkas pa tayo. Ayan, napakadali lang. Easy as 1, 2, 3. Na yan. Yan, ito yung pinaka-stiff. Matigas. So, ito, kung may angkas ka, lagay mo lang sa gitna. O, pag gusto mo namang, kunyari, nasa lubakan ka, Off-road. dito sa off-road mo. Mataas. Ground clearance natin is 157 mm. May side stand na, may center stand na. Tapos yan, available din to sa market, yung race edition natin. Add lang ng 10K. Add lang na kayo ng 10K. Oo nga, nasa magkano nga ulit to? 180,000 SRP. 180,000 SRP. Ito guys, ang ganda ng pagkaka-sticker niya. Color red talaga siya. Lagyan siya ng sticker na racing mode. So, ito yung race-inspired livery. Ito yung gawa ng Decal Republic. Deca. Collaboration siya with Decal Republic. Oh. Ito pwede malagyan siya ng basket, no? Pwede naman. Matibay yun. 2 hours later. So guys, ride test na tayo. Subukan kong iakyat siya ng Antipolo. Visit. Magta-test ride na tayo. Mulan lang kasi kanina kaya bumalik agad ako. Napaka-tahimik. In 4 seconds, nasa 40 ka agad. Oh. But overall, napakaganda ng suspension niya. Ang lambot. Akyatin natin yung Antipolo. Subukan natin guys. Sana walang traffic masyado. Bakit gusto kong subukan pa iakyat siya ng Antipolo? Doon natin malalaman kung gaano kalakas ang hatak ng e-bike na to. TVS iQube electric. Medyo traffic sa kabila kasi dyan tayo dadaan eh. Mag-u-turn lang tayo. Yung mga after sales niya, parts, meron sila. Meron ang TVS ko guys. Wala nga natin pa. Kunyari, nagka-problema mo. At hindi naman nakita ko kanina na pinakita na ni Night Owl yung dito makikita na yung mga errors niya, diba? Check tayo 514. Akya tayo ngayon na Antipolo. Pero hindi na siguro tayo agad sa pinaka-mataas. Grabe yung traffic na. Ayan tayo niya guys. Ito mataas na to. Malakas na sakat-sakat talaga. 49. Kaya pa niyang tumaas eh. Nagko-control lang ako ng iba sa throttle. Kasi hindi sa ABS. Baka sakaling baka lang bumulat ako. So, safety is my top priority. Okay? So, ulitin ko, safety is my top priority. Kaya niya kasi dito. Kasi ganyan lang siya. TVS kasi guys. Like na sinabi mo yung Michael.
type yun, features, nilagay na ni ABS dito. Ayan, may calls, may may text, may Bluetooth, music, signal, tapos yung battery ng cellphone mo makikita dito, diba? Yung sinabi kanina ni Nightfall na ayun nga, pag malapit ka na sa bahay mo, dun sa may radius na sinelect niya, pag na-notify sa cellphone niya na kunwari, jowa mo, instead na tanungin mo siya kung nasaan na siya, makikita mo sa app na, or mag-notify sa app na nandyan na siya kung ginamit niya ang e-bike na to. Siyempre kapag hindi niya nadala, kasi nga app na yun ng ABS. So, woo! 72. Ayan, kaya niya guys sa ganito mo. Oh, grabe. Hindi na ako akit dun. Na-prove ko na kayang-kaya nitong e-bike na to. Solid to guys. In 4 hours sa isang full charge nito, ayun nga, for 40 pesos kada full charge nito, tapos 100 kilometers ang range niya, ang layo, diba? Solid na, diba? Sobrang tipid. Tapos ORCR nito, okay na to, mabilis ka agad ma-process ng mga reviews. Sarap. Anyway guys, ito yung pinakauna kong review ng e-bike. So, thumbs up naman kung magugustuhan naman itong vlog ko na review ng ABS. Invite lang ako tonight out na mag-ride test ng e-bike. May thumbs up naman. So lahat naman ng mga katanungan natin, ito kasi priority ko na isa sa mga kailangan ko talaga guys. Mga nalalagyan, mga nalalagay sa motor, compartment, yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi mag-adventure ka nga, diba? Mag-adventure ka, tapos wala kang kadalaga ng mga gamit. Siyempre, overnight, ganyan. Yun yung mga top priority ko. Kung gamit ka gaming gas, pwede malagay, top box, ilang araw kang malalagay, kasi kulang yung video. Malapit tayo sa mga napaka-solid talaga ito. Yung ginawa ko lang, power tayo, hindi tayo nag-eco. Kanina naka-eco tayo. Dito pa kasi masyadong gamitin yung sindutan. Kaya ito, ganito na. So, with high speed. Yung PCX ko, diba? Ang lawa. Medyo nahihirapan ako mag-aalam talaga.
Pero dito hindi ka mag-aalang. Walang solid ang pag-finish. Tada! Sila nag-aalangan, ako hindi. Diba? Hope na narinig niyo yung mga sinasabi ko kasi as of now, itong action cam ko kasi wala pa siyang microphone. Ayaw ko kasing gumamit ng wireless kasi ayun nga, that time na gumamit ako ng wireless kapag mahangin ng tabo, medyo parang nagkakaroon ng conflict, kaya di ko muna kinabit yung DJI mic. White ang kailangan ko para sa anyway guys, overall guys, yan, nasabi ko na yung mga after sales parts, errors, warranty, compartment, kung gaano kapalit ang accepting nyo, kayang-kaya ng TPS na to guys. Grabe, solid. Anyway, nandito na tayo. Hope na enjoy nyo yung vlog. Thanks guys for watching.